marijuana, nasabat sa Pasay. Sabi ko nga sa inyo, napakarami ng drugs dito sa Metro Manila. Napakadami dito sa NCR, sa Central Luzon. Napakarami na nahuhuli dito, tapos sa Davao kayo nangungulit. Tapos sa Davao kayo iimbestiga. Ayusin nyo yung Luzon. Tapos pag mais na yung Luzon, saka tayo pumunta sa Davao. So kanina, drogang 10 milyon. Ngayon naman, 4.5 million worth na marijuana sa parcel. O, pasok. Milyon-milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nabistong nakasilid sa mga abandonadong parcels sa NAIA Central Mail Exchange Center sa Pasay. Ano na naman? Ano ang common denominator? May nahuling chongke. Yung may-ari ng chongke, nahuli? Hindi. Nahuli lang yung chongke, pero yung may-ari, nakatakas na naman. May nahuling parcel, wala yung may hawak ng parcel. Kanina, yung 10 million na droga, at least nahuli yung mga bata. Pero yung amo ng mga bata, hindi naman nahuli. Sa Alitagtag, nahuli yung 2 tonelada. Driver lang yung nakita. Canadian pa, Amerikano pa. Tapos yung sa Davao nung nakaraan, nahuli na naman yung drugs. Wala na naman yung tao. Ang tindi, no? Naglalakad ng sarili yung mga droga. Pare-parehas mga bossing ang style. Nahuhuli yung drugs, pero walang nahuhuling drug lord. Hindi natin maintindihan anong klaseng otoridad meron tayo ngayon. Ayon sa Bureau of Customs, 4.5 million pesos ang halaga ng marijuanang nasabat sa 8 parcel. Nakuha rin dyan ang mga cannabis oil at disposable vapes. Galing daw ito sa California at Canada na ipinadala sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, Cavite at Laguna. Nakadeklara raw ang mga parcel bilang regalo, Pokemon cards, NBA cards at alahas. Itinurn over na sa PIDEA ang mga illegal na droga. Tinitrace na rin ang mga nasa likod ng pagpupuslit ng mga parcel na may lamang droga. Mga kapatid, palakpakan. Hindi ba? So, that's another droga. Droga again. Eto naman. Ano pa mga krimen sa Pilipinas? Eto naman. Panibagong krimen bukod sa droga, nagkalat na po ngayon ang matatapang. Eto, ang daming pinakawalan ng mga kriminal sa Bilibid nung nakaraan. Eto na po sila ngayon. Pasok, mga kriminal. Isang rider matapos pagbabarilin sa Tondo, Maynila. Nadamay pa sa pamamaril ang isang binatilyo. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Bandang alas 4 ng hapon kahapon, makikita sa CCTV footage na ito ang pagdaan ng isang SUV sa Neva Street sa bahaging ito ng Balut sa Tondo, Maynila. Sa isa pang anggulo ng CCTV, mahagip ang paghinto ng SUV. 2 lalaking nakasombrero at nakamask ang magkasunod na bumaba sa kumaripas ng takbo. Pareho silang may hawak na baril. Ang target nila, ang lalaking nakamotorsiklo na ito. Una siyang pinagbabaril sa likod na nakaitim na gunman. Bumagsak na ang target, pero malapitan pa siyang pinagbabaril na pangalawang gunman. Matapos ang pamamaril, mabilis na umiskapo ang mga salarin. Patay ang biktima na kinilalang si Paulo Ambito alias Pau Pau. Tumangging magpaunlak ng panayam ang kanyang pamilya. Pero base raw sa kwento ng tatay ni Pau Pau sa mga pulis, wala silang alam na kaaway ng anak. Ang sinasabi lang po niya sa amin kahapon, mabait po na anak po si Pau Pau. Pala-isipan po rin po sa kanila bakit po nangyari sa anak po nila. Mabait na anak. Mabait na anak pero pinatay ng mga gunmen. Matindi ha. Sabagay, lahat na namamatay ganyan, mabait yan. Mabait yung anak ko, mabait yan. Mabait yun. Mabait. Mabait yan, promise.
Ayun lang ang problema natin mga bossing. Diyos mio. So, ayan yung isang balita. Nadamay naman sa pamamaril ang 14 anyos na binatilyong sakay ng tricycle. Ano para habulin ka pa ng ganun sa sobrang bait mo, ha? Hindi ba? So, ganito nakagulo ngayon dito sa Pilipinas. Di ba? Nasan sila? Anong ginagawa nila? Andun sila sa Davao. Na nasa harapan ng biktimang rider. Tinamaan siya ng bala sa likod kaya agad isinugod sa ospital. Yan nakatatapang mga bossing ang mga kriminal ngayon. As in, ganyan nakatatapang. In broad daylight, ang daming tao dyan sa Balot Tondo Pucha yan, napatay na nung isa, tinutukan pa hanggang mamatay. Sobrang bait nung bata. As in, sobrang bait nung bata para talagang siguraduhin na siya ay patay. Ilang bala tumama sa katawan hanggang sa may nadamay pa nga nakasakay sa tricycle Pero mabait yung bata. Sabi nga ni Just Friendly, galit na galit yung mga nang babaril. Galit na galit, mantaki mo ang layo nung tinakbo nila. Kung ako siguro yung gunman, pucha baka hindi ko abutan. Ganito na ngayon dito sa Pilipinas. Sa ngayon, stable na ang kanyang kondisyon. Inaalam pa ng mga pulis ang motibo sa pamamaril. Tinutugis na ang mga suspect. Patuloy pa rin po tayo nagbabacktracking po ng mga CCTV at para matukoy po natin kung saan po sila dumaan at sa mga pulis yan, nakita mo yung mga galawan. Takbo pa lang alam mo na talaga ng mga hindi to mga normal na tao lang, basketball player sa interbarangay, humawak ng baril, hindi. Aral talaga sila sa baril. As in, makikita mo pag nung tumatakbo sila kanina, hindi nagwawasiwas yung baril na hawak nila. Naka-steady yung baril nila. Ibig sabihin, sana ito, may training to. It's either militar or police ito. May training to mga boss. Yung takbo nila kanina, yung baril kasi ganyan kapag nagpa-practical shooting ka. Kasi kami nag-shooting kami, firing kami. Pag gumagalaw kami, tumatakbo kami, yung isang kamay namin gumagalaw, yung baril nakatutok lang yan sa baba. Tumatakbo kami, anong kilos namin, yung baril hindi gumagalaw yan, nakatutok lang yan dun sa range, nakatutok lang yan sa baba. Kung makita nyo yung takbo ng dalawa kanina, yung isang kamay na may hawak ng baril, hindi gumagalaw, nakatutok lang sa baba, tumatakbo sila ng mabilis. Tapos, diretso tutok, pang, yung isa naman, ganun din, takbo ulit pabalik. So, alam mo na may training itong mga to, ang haba nung tinakbo nila para abutan nila yung nakamotorsiklo. Bumaba sila ng sasakyan para maabutan nila yung nakamotorsiklo. So, ibig sabihin, mga otoridad din yan. saan po sila matatagpuan. Nagbabalita mula sa frontline, Jake. Nakita nyo, papakita natin yung mga panahon na tumatakbo sila. Ito pakita natin na wait. Ang magkasunod na bumaba sa kumaripas ng nakita nyo yung baril, hindi gumagalaw, nasa nakababa lang. Yung isang kamay, tumatakbo, yung nagwawasiwas, pero yung may hawak na baril, nakatutok lang sa baba, tapos nakadikit sa katawan nila. Hindi gumagalaw. Kasi training yan, mga bossing, training yan. Tinan nyo maigi tinan nyo kung paano tumakbo. Paging ito ng balut sa Tondo, Maynila. Sa isa pang anggulo ng CCTV, mahagip ang paghinto ng SUV. Nakita nyo tumatakbo siya, tapos yung baril, hawak niya, nakadikit sa katawan niya yung baril, nakalabas na, hawak niya, yung isang kamay ang gumagalaw-galaw habang tumatakbo siya, yun yung pangkuha niya ng momentum. Yung isang kamay nakatutok lang sa baba. So ibig sabihin, trained yung mga yan. Ibig sabihin yung mga yan, talagang mga assassin yan. Yung mga yan, sino ba may mga training sa baril? Si mga pulis, mga sundalo. Kasi ako pa nga pagka nasa range kami, matagal na ako nagpa-firing pag nasa range kami, nakakalimutan ko pa muscle down, ginaganon ka pa. Finger out, finger trigger out, ginaganon pa ako ng mga marshals Ibig sabihin, ang tagal ko nang pumuputok, nakakalimutan ko pa. Pero itong mga to, makikita mo yung kilos nila, alam mo na trained, mantakin mo yung layo nung tinakbo nila, inabutan nila, ganun sila kakondisyon. Talagang mamamatay tao mga to. Tas ang pinatay, bata, nagmumotor, mabait daw. Hindi yun ang pinupunto natin. Regardless, mabait o hindi yan, ang pinupunto natin,
labasan na naman po yung mga hired killers, yung mga trained na mga assassin, naglabasan na naman. Noong nakaraan, may namatay sa may Ayala Tunnel, ang tumira, alam mo, ang dami na namang may baril sa Pilipinas sa totoo lang. Ang dami na namang may baril. Oh, isa pa, oh. Dalawang lalaking nakasombrero at nakamask ang Napansin nyo? Napansin nyo yung takbo? Pucha, hindi ako ganun tumakbo. Takbong magnanakaw talaga. Tapos yung kamay, hindi gumagalaw yung may hawak na baril. Oh, tingnan ninyo kung paano nila ano yan. sunod na bumaba saka kumaripas ng takbo. Pareho silang may hawak. O, ayan, oh, tingnan nyo. Nasaan yung baril na may hawak? Yung kamay na may hawak na baril? Kanan. Nakita nyo, iisa ang anggulo ng baril nila. Nakatutok sa baba, nakamalapit sa katawan. Diba? Oh, so yan ang ibig sabihin yan, mga bossing. Trained yang mga yan. Makikita mo, naka-trigger out. Nakikita mo, muscle down. So ibig sabihin, trained tong mga to. Kahit sinong pulis ang tumingin nito, alam nila yan na trained yang mga yan. Naka-point down yung baril, ang tawag po dyan, muscle down. O, naka-muscle down para pag pumutok, walang tatamaan na iba. Tapos, kung makikita mo yung mga daliri nila, hindi nakapasok sa trigger. Okay? Yung mga baril nila, nasa labas ng trigger. Nakaganon, hindi naka-shoot para hindi nila makalbit. Okay? So, naka-muscle down, finger trigger out. Habang tumatakbo sila ng mabilis, ganyan kagaling yung mga yan. So, ang pinupunto ko dito, naglabasan na naman po yung mga hired criminals dito sa Pilipinas na wala noong panahon ni PRRD. O, di ba? O, ganyan yan. na baril. Ang target nila, ang lalaking nakamotorsiklo na ito. Una siyang pinagbabaril sa likod na nakaitim na gunman. Bumagsak na ang target, pero malapitan pa siyang pinagbabaril ng pangalawang gunman. Matapos ang pamamaril, mabilis na umiska po ang mga salarin. Patay ang biktima. O, di ba? Ganun yung... Oh, ang dami na, di ba? Oh, sabi ko nga sa inyo, ang dami ng mga ganito dito sa Metro Manila. Diyos ko po, ang dami ng ganito sa Metro Manila. Tapos nandoon sila sa Davao.